Nagpalitan muli ng akusasyon ang kampo ni Vice President Jejomar Binay at si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Puspusan din ang kampanya ng ibang presidential candidates na dinaragsa naman ang mga taga-suporta. Saksi si Ian Cruz. Nagsindi ng mga kandila at nagpatugtog ng awiting makabayan ang mga taga Davao City sa tila homecoming ni Mayor Rodrigo Duterte. Kasama niya ang katandem na si Senador Alan Peter Cayetano sa pagtitipong itinaon sa araw ng Davao. Napuno ang Freedom Park. Sa maghapong pag-ikot, inulit nila ang plataforma laban sa krimen, droga at korupsyon. Humarap naman sa mga negosyante sa Makati si Senador Grace Poe pero hindi kasama si Senador Cheese Escudero. Muli niyang binanggit ang planong lakihan ang gastos para sa agrikultura at ibaba ang income tax. Kahit bukas na kunin ang ilang miyembro ng Administration Cabinet, tiyak na raw na hindi kasama sina BIR Commissioner Kim Enares, Transportation Secretary June Abaya at Agriculture Secretary Proceso Alcala. Agad din niya aasikasuhin ang peace talk sa Mindanao, pati ang pag-amyenda sa saligang batas. Ang tambalang Marojas at Leni Robredo naman dumalaw sa Balayan, Batangas, palwarte ni dating Executive Secretary Eduardo Ermita na kilalang malapit kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ipinangako ni Rojas ang pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, programang ipinagpasalamat ng isang lolang umakyat sa entablado. Bumisita rin sila sa ibang lugar sa probinsya, kabilang sa Batangas City kung saan ikinampanya sila ni Pangulong Aquino. Maging si Vice President Jejomar Binay, muling iginiit ang pagpapatuloy at pagpapalawig ng 4Ps ng mangampanya sa Ilocos Sur. Hindi niya kasama ang katambalas Senador Gringo Onasan. Binanggit din ni Binay ang pagsusulong ng Freedom of Information Bill, modernisasyon ng agrikultura at pagtatayo ng International Airport sa Vigan. Walang direktang mga pahayag si Binay sa gitna ng sunod-sunod na akusasyon laban sa kanya. Pero ang kanyang kampo, itinanggi ng may plano si Binay na habulin si Ombudsman Conchita Carpio Morales kung manalo ang bise sa presidential elections. Mismo ang Ombudsman ang nagbulgar sa umunay plano sa gitna ng pag-imbestiga nito sa umunay overpriced na mga proyekto ng Makati City Government. The threat was passed through a high official from a close and valued ally, politician of the Vice President. I expect that. They're scaring me. I'm not scared. Pangalanan niya ho yung sinasabi niyang nagpaabot sa kanya ng ganitong salita dahil I am 100% sure na hindi ho ito authorized ni VP Binay. Hindi naman ang kampanya ngayong araw ang tambalan hina Senators Miriam Defensor Santiago at Bongbong Marcos, pati si Vice Presidential Candidate Antonio Trillanes IV. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.